Sorry po, 2 Timothy po, no? Chapter 3. Okay? 2 Timothy chapter 3. So, alamin natin ngayon ang mga mapanganib na panahon, no? Sapagkat sabi ni Lord, mapanganib na panahon ang darating. Okay? Dito tayo ngayon sa 2 Timothy chapter 3. Okay? Sabi po dito sa wikang Tagalog, alamin din ito na sa mga huling araw ay mapanganib na mga panahon ang darating. Okay? Ano po ito yung mga panganib na darating? Verse 2, sapagkat ang mga tao ay magiging mga mapagmahal sa kanilang sarili. So, ang tanong diyan, ito ba ang sa panahon natin ba ngayon ay dumating na po ba yung mga mapanganib na ito? Nandito na po ba ngayon sa atin? Sa paligid natin, sa mga nangyayari dito po sa mundo? Meron na po, no? Nandito na po yun, no? Bakit po sinabi ito ng ating Panginoon? Kasi po ay nakita po ni Lord, no? Sapagkat ang mga tao ay magiging mga mapagmahal sa kanilang sarili. Kaya ano po ibig sabihin ng ating Panginoon? Kaya mga tao ngayon ay minsan wala na pong panahon sa Lord, no? Kasi ang kanila na lang minamahal yung kanilang mga sarili. Okay? Wala na silang time para sa ating Panginoon, no? Ang marami ngayon, puro na lang hanap buhay. Puro sa buhay na lang, no? Wala na po kay Lord. Ano pa po ang ibig sabihin, no? Pag sinabi pong mapagmahal sa kanilang sarili, ibig sabihin, maraming tao ngayon, di bali nang walang makain basta makabili ng mga bisyo. Tama ba? Sa kanilang sarili. Di ba? So marami po ngayon yun eh. Kaya hindi po talaga tayo nagtataka niyan kasi napakarami ngayon yan, no, sa ating mundo pong ito na atin pong ginagalawan. Okay? At kung inyo pong napapansin, pagka tumaas po yung bigas, reklamo yung mga tao. Pagka ang alak sigarilyo tumaas, walang reklamo. No? Kasi po talagang minamahal nila ng gusto ka ng sarili, kaya nandoon yung bisyo, yung kasalanan po, no, sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Ano pa po? Mapag-imbot, no? Pag sabing mapag-imbot, yung hindi sa kanila, kinukuha nila, no? Kaya ayaw po ni Lord John, no, nang hindi sa atin, tapos kukunin natin, no? At may kasabihan nga na ang kay Pedro ay kay Pedro, ang kay Juan ay kay Juan, di ko ba? Okay, ano pa pong sabi dito? Hindi lamang pag-imbot, mga mayayabang. No, marami na ngayon mga taong mayayabang, kunting kibot lang, baril dito, baril doon, tama po? No? Pride ang pinapairang, yabang. No? Kaya, pagka ganun ang umiral sa isang lipunan, sa isang bansa, wala po talagang kapayapaan po yun, tama po? Puro kaguluhan lang po talaga ang mangyari doon, no? Mga mayayabang, no? Kunting angat na sa buhay, no? Yayabang na, no? At hindi nila alam na ang lahat na yan na sa kanila, galing po sa ating Panginoon yan. No? Bigay lamang po ni Lord yan. Ipinagkatiwala lang po ng Diyos sa atin. No? Sapagkat tayo po ay tinatawag po na servant, tinatawag po tayo na katiwala, no, ng ating Panginoon. Ano pa po? Palalo, no? Ma-pride, no? Mataas. So, ganun po ang karamihang mga tao po ngayon. No? Ano pa? Mga lapastangan, no? Marami po nilampastangan ang Panginoon. Di mo ba? Kaya pagka ikaw ay minsan yung isang tao ay niyayaya mo sa gawain ng Diyos, no? Nilalapastangan pa yung salita ng Panginoon, ayaw na ayaw nila, no? So, yun po yun ang ibig sabihin, mga lapastangan po, no, sa ating Panginoon at sa mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Ano pa pong sabi dito? Di tumatalima sa mga magulang, no? So, meron na po yan ngayon, marami po, no? Hindi sumusunod, hindi tumatalima sa magulang, at iba nga, minsan, no, pinagsasalitaan pa ng hindi maganda yung magulang, imbis na tumalima, no, wala pong, walang tinatawag na respeto sa magulang. So, marami po ngayon yan, no, mga di tumatalima sa mga magulang. So, alam naman po natin, ang mga tao ngayon, iba yung kaysa tao noon, no?
na ating sa panahon natin na mga sa panahon natin noon, iba yung mga bata noon, no? Masunurin ang mga bata noon, di po ba? Nung unang panahon, pagka gusto ng anak mo na mag-asawa, ipapatawag yung lalaki at pasisibakan muna ng kahoy, no? Susubukan muna, dadaan sa mga pagsubok po, no? Pero ngayon, iba no? Mga anak ngayon, mga mayayabang po, no? Hindi tumatalima sa mga magulang, hindi sumusunod, no? Kahit utos ng magulang, ayaw pong sundin. Okay? Ano pa? Di mapagpasalamat. Okay? So, wala po silang pagpapasalamat sa Diyos at sa mga magulang na kung saan po ay ang mga magulang, syempre dapat pasalamatan din po yan bukod sa ating Panginoon. Una sa lahat, of course, ang Diyos. Pangalawa, yung ating magulang dahil yun po ang ginamit po ng Diyos, no? Para po sila, yung mga anak natin, ay nabuhay dito po sa mundo. Okay? Ang pasabi, di banal yung mga hindi tinatawag na walang pagkikitaan ng mabuti, no? Sa harapan ng ating Panginoon. So marami po ngayon yan, mga kapatid. Verse 3, walang likas na pagmamahal. Okay? So nawala na yung pagmamahal nila sa Lord, no? Wala na yung kanilang pagmamahal sa mga magulang o mahal sa buhay. So, ano pa po? Bumabali ng kasunduan. Okay? So, ano po ibig sabihin na bumabali ng kasunduan? No? Mga nangako, ngunit hindi sinusunod. No? Binabali niya yung kasunduan niya doon sa isang tao na kanyang kausap. No? So, yun po yun. Marami po ngayon yan. Ano pa po sabi dito? Ituloy ho natin. Mga nagpaparatang ng masama. Diba? Marami po ngayong tao na nagpaparatang sa masama, lalo na sa social media, no? Sinisiraan yung tao, hinuhusgahan na agad. Wala pa man, di pa man na klaro na ganito ganyan, no? Hinuhusgahan na agad. At marami ngayon mga taong nagpaparatang, naninira, no, sa kapwa. Dapat hindi po Okay? Dapat yung kapwa dapat iangat yung kanilang kahinaan, no, sa harapan ng ating Panginoon. At ano pa po, ituloy ho natin. Walang pagpipigil sa sarili, no? Sabi po ni Lord, walang pagpipigil sa sarili. Marami ngayon po yan, no? Kaya kunting kibot lang, bugbog agad, no? Kunting kibot lang, gagalit agad kasi walang pagpipigil po sa sarili. Karamihan po mga tao po ngayon, no? At dapat meron tayong tinatawag na patience. Tama po? Yung pagtitiis, pagtitiyaga, na meron tayong tinatawag na mahabang pasensya, no? Sa mga bagay na kung saan po ay hindi dapat agad-agad ay magagalit. Okay? So ano po pong sabi dito? Dapat mapigilan natin ating sarili. Mababangis, no? Kaya kung inyo pong napanood ang balita sa Myanmar at saka sa Myanmar, talagang ang mga tao doon, akala mo mga ibon lang, pinagpapatay, no? Dahil po sa gutom sa bansa na yon, dahil po sa kanilang panggobyerno po, no? So matindi po. At yun po yung nangyayari na po yan, no? Mga bababangis po sila. Mga mapanghamak sa kanila na mga mabuti. So, katulad sa atin, ang ginagawa natin ay kaya natin sila tinuturuan dahil nga para sa kabutihan naman nila yon, malapit sa Panginoon, tama po? No? Hindi sila gagawa ng masama. Ang nangyari, tayo pa yung pinapahamak, tayo pa yung binabaliktad na ano naman ba yan, mga reliyon na naman, no? So, baliktad po kasi ang kaisipan ng mga tao po ngayon, no? Kaya mapanghamak sa kanila na mga mabuti. Ano pa? Verse 4, mga taksil. No? Maraming taong taksil po ngayon, no? Lalo na sa politika. Tama po? Kasama mo ngayon, bukas hindi na. Sisiraan ka na. kaya marami po yan. Maging po sa pamilya, ganon din po mga nangyari. No? Mga taksil. Ano pa? Mapusok. Okay?
mapusok po sila, no? Talaga kung lalo na mga kabataan po ngayon, no? Ano pa po? Mapagmataas yung pride, high-minded, no? 'Yun ang matindi po, no? Mga mapagmahal sa mga kalayawan ang higit kaysa pagiging mapagmahal sa Diyos. Tingnan niyo po. So, imbis na mapagmahal sa Diyos, ano po ang kanilang minahal? Ang kanilang sarili, yung minahal nila yung mga kalayawan, yung mga makamundo na mga ginagawa. Yun po ang minamahal nila, no? Kaya pagdating sa gawain ng Diyos, ayaw nila yon kasi yun po ang minamahal nila. So tandaan po natin, may warning po dito si Lord, no? No? Sa verse 5, ang sabi dito, merong itsura ng pagkamakadiyos. Pag sabing itsura, ibig sabihin, may mga tao pala na ang binabanggit, Diyos din, pero hindi naman ginagawa yung para sa Diyos. Tama? Marami po yan, no? Lahat lang ng mga tao dyan, tatanungin mo kung makadiyos sila. Abay, oo naman, makadiyos ako. Hindi yan papayag ng hindi makadiyos. Pero pagka suriin mo yung ginagawa, hindi makadiyos. Tama po? Kasi tayo, hindi naman tayo nagbabase doon sa sinasabi sa bibig. Ang binabase ni Lord, yung ginagawa ng isang tao. Tama po? Ano pang sabi dito? Datapwat, tinatanggihan ang kapangyarihan nito, no? Ang ayaw talaga nila na sila ay makadiyos, no? Tinatanggihan nila yon ang mga bagay na yon. Anong sabi po ng ating Panginoon? Sa magitan po ni Pablo, may warning po si Lord. May tagubilin po ang ating Panginoon. Mula sa mga ito ay lumayo. Saan? Doon sa mga bagay na yon ating binanggit kanina. No, ang gusto ni Lord, lumayo tayo roon. Ayaw po ni Lord na tayo ay makiayon sa kanila. So, yun po ang totoong practical na buhay sa harapan ng ating Panginoon. Yung Christian living, mahalaga. No? Kaya sabi dito, mula sa mga ito ay lumayo. Okay? Mga bagay na yon ating binanggit. Ano pa pong sabi dito ni Pablo? Sapagkat sa ganitong uri ay sila na gumagapang sa mga bahay at inaakay na bihag ang hangal ng mga babaeng tigib ng mga kasalanan na tinangay ng iba't ibang mga pita. So alam po natin, no, matindi talaga pagka pita na ng laman ang siyang umiiral sa isang tao. Verse 7, na laging nag-aaral. No? May mga tao palang ganon, malagi din nag-aaral yan tungkol sa Diyos. No? Mga taong bit-bit din po yan, Biblia. No? Na laging nag-aaral at hindi kailanman nakararating sa kaalaman ng katotohanan. Kaya palang dahilan, hindi sila nakarating sa totoong aral, sa kaalaman ng katotohanan ng ating Panginoon. Kasi po, dahil po sa kanilang mga ginagawa, no? Sa harapan ng ating Panginoon. So sa madaling salita, ang buhay pala natin, hindi lamang po yan puro salita, kundi kasama pong may gawa. Tama po? Dapat ginagawa natin yan, ang mga bagay na ito na sabi po ni Lord na kailangan tayong lumayo, huwag tayong umayon, huwag tayong makisalamuha sa kanila, no? At pinapaiwas po tayo ni Lord kasi tayo bilang isang mananampalataya, may tendency po na tayo po ay maging katulad po nila, no? Kaya may warning, may tagubilin po yung ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya malinaw po, no, na sa ating paglilingkod na ito, dapat ang dapat po nating gawin, mga kapatid, ay magpatuloy sa atin pong paglilingkod, no, sa ating Panginoon. Kaya ang sabi po dito ni Pablo ay sa verse 9, no, sabi din, ngunit sila ay hindi makapagpatuloy ng malayo sapagkat ang kanilang kamangmangan ay magiging hayag sa lahat ng mga tao tulad din ng sa mga iyon. So, hindi talaga nakapagpatuloy sa paglilingkod ng isang tao kung ganun po ang ginagawa, no, sa harapan ng ating Panginoon. Pero ito po, dapat itong gayahin natin, yung buhay po ni Pablo. Ngunit, sabi ni Pablo, iyong lubusang nalaman ang aking doktrina. Sabi po ni Pablo. So, ang doktrina po na hawak po ni Pablo, katuruan, ibig sabihin yung aral,
Of course, galing po yan sa ating Panginoon. Paraan ng pamumuhay. No? So, dapat ang isang mangaral, alam natin yung paraan ng pamumuhay. Tama? Yung nangunguna sa gawain ng Diyos, dapat kilala natin. Hindi po pwedeng hindi natin kilala. Tama po? Yung kung ano ang paraan niya ng pamumuhay, baka dinadaya tayo ng isang mangaral na yan. Baka nagkukunwari lang na ganito ang gagawin, pero hindi pala. No? So, sabi ni Pablo, ngunit iyong lubusang nalaman ang aking doktrina, paraan ng pamumuhay, layunin. No? Ano bang layunin natin? Ang layunin natin, syempre, dalhin yung mga tupa ng Diyos, no, sa paglilingkod sa ating Panginoon para maging maayos, maging matagumpay po yung buhay, no? Para po sa ikaganda ng kanilang buhay po 'yon, no? Sa lahat sa atin. Ano pa? Pananampalataya, no? So, dapat alam ang ating pananampalataya, pagbabata, no? Ibig sabihin, yung long suffering natin, yung paghihirap natin, pagbabata. Pag-ibig ng Diyos, sabi ni Pablo, pagtitiis. So, kasama po yun, yung pagtitiis. Ganon din ang naranasan po ni Pablo. No? At ang pag-ibig natin sa Diyos, dapat, hindi po yan nahinto. No? Ang pag-ibig natin sa Diyos, dapat tuloy-tuloy po yan. No? Sa ating buhay na ito, habang tayo ay mahininga, dapat nandoon yung pag-ibig natin sa Lord. Nandoon pa rin, ginagawa po natin yung para sa Panginoon. Okay? Tingnan niyo po kung ano pa po ang karanasan ni Pablo. Mga pag-uusig, mga paghihirap, naranasan din po ni Pablo. No? Sa atin ba, naranasan din natin pag-uusig? Naranasan din po natin kung ano-ano mga sinasabi ng mga tao ngayon, di po ba? Okay? Minsan nga, nanggagaling pa sa loob ng simbahan, no? Pagka umalis, sisiraan na yung pastor. Inuusig na po yung pastor, no? Ano pa, mga paghihirap, no? Naranasan din po natin yan lahat. Na dumating sa akin sa Antioquia, sabi ni Pablo, sa Iconio, sa Listra, kung anong mga pag-uusig ang aking napagtiisan. Sa totoo lang, yung naranasan ni Pablo na pag-uusig, wala pa po sa kalingkingan natin. No? Ano pa pong sabi dito? Subalit, sabi ni Pablo, mula sa lahat ng mga ito, ay iniligtas ako ng Panginoon. Yun po yung kagandahan, no? Yun pong kagandahan. Kahit man naranasan natin ang matindi mga pag-uusig, pagsubok, mga problema suliranin sa buhay, no? Mga pagtitiis na yan, pagtatyaga natin, ang kagandahan lamang po ay sa mga bagay na yan, sabi ni Pablo, ay iniligtas ako ng ating Panginoon. Tingnan niyo po. So, ibig sabihin, ang nagliligtas pa rin yung Diyos. Ang malaga lamang gawin lang natin yung ating tungkulin sa ating Panginoon. Ano po ba ating tungkulin sa Lord? Paglingkuran siya. Tama po? Pag nagpalingkuran natin siya, una, nabigyan natin siya ng karangalan. Tama? Kalahatian sa buhay natin. Pangalawa, yung magbinipisyo po sino? Diba tayo din? Tama po? Yung naglilingkod din sa Lord, magbibinipisyo. Bakit? Mailayo siya sa anumang kapamakan. Tama? Iligtas siya ni Lord. Ilayo siya sa anumang mga klaseng mga pagsubukan sa buhay. No? Bigyan siya ni Lord ng kalakasan, kasiglahan. I-comfort siya ni Lord. No? Sa buhay po natin, napakahalaga yung ating Panginoon. Kaya po, pinapalayo tayo ni Lord sa mga bagay na yon at dapat ay tuloy lang po ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. At gawin natin yung pinapagawa po ng Diyos po sa atin. Ano po una ang pinapagawa ni Lord sa atin? Pinapagawa ni Lord sa atin, yung tayo po ay magpatuloy sa Kanya. Tama? Nang tayo ay magpatuloy na mag-fellowship, patuloy pong manalangin sa Lord, patuloy po na magbasa ng mga salita ng Diyos, patuloy na makinig ng mga salita ng ating Panginoon. Kaya, magpapatuloy po tayo lagi sa ating Panginoon para hindi po tayo manghihina, no? Maraming mga Kristiyano ngayon nanghihina na, no? Nawala na yung unang pag-ibig na sa Lord, yung mainit na pag-ibig po sa ating Panginoon. Hindi po, dapat tuloy-tuloy po yung ating init, alab, no? Ng ating paglilingkod po sa ating Diyos na buhay. Okay, purin po Panginoon at mayroon po ba tayong tanong?